Na-shock na ba ang lahat mga tol sa kanilang mga Meralco bill at tila yan ang trending topic ngayon mga tol matapos sabihin ng ilang mga consumer o ng napakaraming consumer na unfair daw mga tol ang Meralco sa kanilang paniningil. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Maraming mga consumer ngayon mga tol ang nagrereklamo sa Meralco dahil sa bigla daw pagpalo o pagtalon ng kanilang mga bill sa kuryente. At maraming nagsasabi mga tol na yung ibang mga binabayaran daw natin parang sapilitang kawang gawa no sa mga 4-piece member. Totoo nga ba itong mga to mga kapatid? Ito yung pag-usapan natin no. Meron tayong panonoorin dito. Sabi rito sa Net25 mga kapatid, na-shock ka ba sa dami ng pass-through charges sa bill ng kuryente? Mga consumer inirereklamo ang dami ng binabayarang pass-through charges sa billing ng kuryente para kay Nick Sator Jr. ng Partners for Affordable and Reliable Energy. Hindi makatarungan na consumer ang pumapasan ng lahat ng ito. EPIRA law dapat na raw amyendahan. So ano ba yung EPIRA law mga tol? Panoorin natin itong balita. Kinalampag ang Meralco, ang dami nagrereklamo na ang taas-taas ng kanilang kuryente, ang dami po lang nakikitang mga items no doon po sa bill nila, na sabi nila bakit kami yung magbabayad nito, yung universal bill, yung lifeline bill and all that. So let's go through po the electric bill po no. Baka pwede niyo pong i-explain sa amin, although we will also get the side of course of Meralco, pero kayo bilang pong isang NGO, ano ba itong pass-through charges? Makatwiran ba ito na sa mga consumer, sa mga customer po ng Meralco, ipinapasa itong mga charges? Oo. So ito no, yung mga pass-on charges kasi na yan ay totoo naman na merong legal basis na approval yan ng Kongreso. But it's so unfair that you put all the burden sa consumers. Correct. Without even yung counterpart ni Meralco o ng ating mga energy players. Anong masasabi nyo doon no? It's so unfair no na ipapasa daw sa mga consumers yung burden ni Meralco no? Then yung counterpart ni Meralco o ng ating mga energy players. Kung titignan natin, ang isa sa pass-on charges dyan ay yung systems loss. Systems loss. Ito yung mga nawawala. Kumbaga parang halimbawa umorder ka, ito example lang mga tol. Halimbawa umorder ka ng 1 kilong bigas. For example, 1 kilong bigas. Butas pala yung yung plastic. So habang naglalakad yung nag-deliver sa'yo is tumatapon. Pagdating sa'yo, 1/2 kilo na lang pero babayaran mo pa rin 1 kilo. Parang ganon mga tol. No? Kumbaga, sisingilin pa rin sa'yo yun. No? Kahit na nawawala. Parang ganon ang system. Kasama na dun mga tol, yung mga ninanakaw sa mga nagja-jumper, mga ganon. Kung titignan natin, ang isa sa pass-on charges dyan ay yung systems loss. Yung systems loss po, ibig sabihin yan, ay yung pag-travel ng kuryente mula planta hanggang sa bahay po natin, merong mga nawawala na kuryente, no, yung technical loss na yan, ay binabawas po sa consumers, binabayaran ng consumers. Diba? Perfect yung sinabi ko example. Bumili ka 1 kilong bigas, pagdating sa'yo 1/2 kilo na lang pero babayaran mo pa rin 1 kilo. Kasalanan ba natin mga tol kung may nawawala dyan? May mga nagnanakaw? Well, matagal na yan mga tol. Baka nga yung iba sa atin hindi pa pinapanganak, ganyan na yung sistema eh. Diba? Systems loss. Ngayon lang talaga nagiging trending siya kasi nga lahat ng tao ngayon may access na sa social media. Yung iba naman lalo pa pinapalala ang ginagawa exaggerated. Parang halimbawa ito meron ako nakita Hindi ko alam mga tol kung anong masasabi nyo rito pero meron ako nakita ng post parang nasa around 6,000 lang ata yung bill niya tapos biglang pumatong sa 20,000 plus na yung bill niya. Pero kung titignan mo naman yung kilowatt per hour niya na konsumo is dumoble din, tumaas din. So kung titignan natin, normal lang talagang tataas yung bill ng kuryente kung dumoble din naman yung konsumo mo. Ibig sabihin, kung dati kumukonsumo ka lang ng 100 plus kilowatt hour, tapos biglang naging 500 kilowatt hour yung
kinonsumo mo this month, huwag kang magulat, talagang tataas ang kuryente mo. Pero may nakalagay dun sa caption, same appliance lang naman din daw ang gamit niya, wala naman daw na dagdag. So anong ibig sabihin nun? Posible ba yun na dinaya yung reading dun sa kanyang kontador, no? Ano sa tingin ninyo? Kasi kung same appliance lang din naman ng gamit niya, bakit pumalo o bakit tumaas yung konsumo niya dun sa kilowatt hour niya? 'Di ba yung kWh, no? Dumoble kasi dati halimbawa, for example, dati nasa 200 plus lang, tapos naging 600 plus na. Expected natin talagang tataas yung bill natin noon. Pero kung sinasabing same appliance lang naman, baka may daya yung pag-reading. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. No, yung technical loss na yan ay binabawas po sa consumers, binabayaran ng consumers. Pangalawang dahilan ng systems loss ay yung mga nakaw na kuryente. Yes. So lahat ang nagbabayad ay si consumer. Bakit po hindi ayusin para walang mga magnanakaw ng kuryente at bakit walang counterpart dito ang company? Makikita niyo yan mga tol kadalasan sa mga squatters area, yung tinatawag na spaghetti. Alam niyo yun, yung mga kable ng kuryente na spaghetti. Ewan ko, dito lang ata sa Pilipinas na lang ngayon. Hindi, meron din naman siguro sa ibang bansa. No? Yung mga kable ng kuryente is nasa poste pa. Mas madali kasi talaga nakawin yun eh. Sa ibang mga mauunlad na bansa mga tol, nasa ilalim na ng lupa. Yung mga kable nila. Talagang mahihirapan kang nakawin. Jumper mga tol. Dito, ganun eh. Ganun mga tol, may kita mo yung mga tagpi-tagping yero na mga kabahayan, pero wow, naka-split type aircon mga tol. May mga ganun, may mga nakikita tayong nakapost ngayon dito sa social media. Ang tanong, totoo ba yung kuryente nun? Baka naman tayo din na nagbabayad nun. Bakit naman fully consumers lahat ang nagbabayad ng mga pass-on charges na to? So makatarungan ba ito? Sa tingin po natin, hindi po ito makatarungan. Hindi rin po natin alam kung bakit inaprubahan to ng Congress. Pati po yung tax po natin, overtax na po ang ating mga consumers. Mula power generation, 12%, generation, 12%, distribution, Meralco, 12%, crudo, 12%, logistics, 12%. So lahat po yung mga taxes na yan, ni isang kumpanya walang nagbabayad, consumers po lahat nagbabayad yan. Eto matindi nun mga tol, yung mga taxes na yan, buti sana kung bumabalik din sa atin yan eh. Yung benepisyo eh. Pagpapaayos ng kalsada, 'di ba? Sa totoong flood control, 'di ba? Benepisyo sa medical, sa edukasyon, pero hindi mga tol, ando doon nakatambak sa mga sinasabing kondo na ginagawang vault ng mga magnanakaw. Doon napupunta yung mga tax na yan. Sa sobrang laki ng tax na binabayaran ng mga Pilipino, mga tol, maganda sana buhay natin kung napapakinabangan natin yan. Katulad ng pinag-uusapan natin ng mga nakaraang reaction video. Sabi ng ibang mga tao, sabi ng ibang mga Pilipino na nakapunta na sa ibang bansa. Kapag nagpunta ka sa ibang bansa, makikita mo kung gaano kalala ang sistema rito sa Pilipinas. Kasi yung mga bagay na wala rito sa Pilipinas na akala natin imposible, pwede naman pala eh, kasi nagagawa nga sa ibang bansa eh. 'Di ba? Sa laki ng binabayarang tax dito. Actually, kung ikukumpara nga natin yung presyo ng kuryente natin dito sa Pilipinas, kumpara mo sa mga kapitbahay nating bansa, akala mo talaga mga milyonaryo lahat ng nakatira sa Pilipinas sa laki ng binabayaran natin. Kumpara mo yan mga tol, halimbawa sa mga kapitbahay natin dito, Indonesia, Malaysia, ano pa ba yung mga kapitbahay natin dito. Kumpara mo kung magkano yung binabayaran nating kuryente rito, akala mo mayayaman lahat ng Pilipino. Ganong katindi mga tol, akala mo lahat ng tao rito sa Pilipinas nakatira sa village. Yan, ma'am. Paano po natin yan maayos po, Sir Nick? Anong kailangan gawin? May mga mambabatas If the ba government- na... Oo. Yes po, tama po. Sa Congress po dapat yan ay dapat i-amend na po yung ating IPIRA law. Kasi it's badly Congress pa, isa sila sa mga nakikinabang. outdated. The framers of the IPIRA law created it in way back in 2001. So 25 years dapat talagang we need to fit the law on what the consumer needs right now in today's era. Pero before that, ma'am, no, kung titignan natin, ano ang pwede natin magawa na immediate
no? Kasi the IPIRA is like long-term or mid-term siya. Oh. Pero yung immediate na pwede natin gawin is transparency. Yung nabanggit ni Yusek kanina, freedom of information. Kung makikita natin po, ma'am, yung generation charge, buo lang na nakalagay dyan. Kailangan po natin ng access kung bakit ganyang kalaki yung generation charge, bakit ganyang kalaki yung transmission charge, at ba't ganyang kalaki yung distribution charge. Kasi po, hindi sinasabi po kasi nila na ganyan kataas ang presyo ng kuryente dahil sa valuation ng peso, dahil sa tingin ng supply, dahil sa fuel cost. All of this, kung mapapansin natin, these are the recyclable script na every summer naririnig po natin. And take note po, every summer meron tayong red and yellow alert. Yeah. Nakasunod ng red and yellow alert ay automatic price increase. On a yearly basis po, even po last year and previous years po, ito yung lagi natin pinag-uusapan dito sa ESPN, yung yellow and red alert, na yearly nangyayari. After nito, price increase. Tulad nga nung sinabi ko kanina, try to compare. Kayo na bahala mga tol. Try to compare kung magkano ang presyohan ng kuryente rito sa Pilipinas. Compare mo sa presyuhan ng kuryente sa ibang bansa. Ikaw na gumawa mga tol. Anong masasabi nyo rito? Comment kayo sa ibaba.